Hi guys and welcome back sa ating channel. So for today's video, pag-uusapan natin kumusta na nga ba si Kia Sonet. Now this particular variant here is the LX manual transmission. It has already covered about 7,000 plus kilometers and this car is already 6 months old. So sasabihin ko sa inyo ano na nga ba yung mga naiba in terms of the performance, in terms of the comfort, among other things. So tara, samahan niyo ako. So after 6 months guys, masasabi natin that this particular car still is a very good looking car. So kung makikita nyo siya and kung compare nyo siya sa mga ibang cars sa segment niya, I can say that this car actually still stands out. So ito yung napansin ko guys, no? Since ito guys ay manual transmission, ito po is hubcap lang na, hindi siya totoong mags. So naidaan ko yun guys sa gutter, no? Unfortunately, nagkaroon siya ng mga konting gasgas, but nevertheless, hindi siya yung basta-basta natatanggal. It's a very hard plastic. It's still good and it serves its function very well in terms of the aesthetics. So guys, nalagyan ko nga pala siya ng rain visor, no? So that kapag umuulan, kahit medyo nakababa ng konti yung, halimbawa nakapatay yung sasakyan mo, and then nakababa ng konti yung window mo, hindi ka mababasa na, or mapapasok na ulan. Pasok tayo. So upon entering the Kia Sonet, itong front seats niya talagang masasabi mong maganda. And when I say maganda, talagang sabi ko nga sa inyo, para kang hinahag, okay? Now, as you can see, itong seats ay hindi pa siya covered with leather. And I don't intend to put leather kasi nga, para sa akin, kapag mainit na mainit yung araw, kapag kasi leather talagang humahawa yung init dun sa leather. Unlike dito sa fabric, hindi ganun kainit, okay? Now, wala naman akong ibang dinagdag, wala naman akong pinalitan dito. Aside from, siguro itong steering wheel cover, which I think is very nice para mas may added grip yung ating pagdadrive pag hinahawakan mo yung manibela. As you can see, talagang maaliwalas pa rin, ano? By the way, makikita nyo, bumili nga pala tayo ng mating. So ito guys, nabili ko lang yan sa Lazada. Meron din yan sa Shopee. Mura lang siya. I think nasa 2,000 plus lang siya. It's already a deep dish one. And what it does, of course, alam naman natin, talagang punas-punas lang yan, no? Hindi na kailangang i-vacuum. Kaya punas-punas lang yan na nalilinis na siya. So punta naman tayo guys dito sa rear passenger seats. Kapag pumasok kayo dito sa rear passenger seats, bubungad sa inyo itong magandang air vent na to. So again, napaka-init ng summer dito sa Pilipinas, napaka-useful po nito. And kapag may passenger kayo na nandito sa likod, talagang na-appreciate nila na meron ditong air vents. And of course, what it does is, it blows more air sa kanila. Kasi kapag yung mga typical na sasakyan lang sa ganitong segment, nasa unahan lang yung aircon. So yung mga rear passengers parang they struggle to have air. And then of course, makikita nyo dito is meron din siyang charging ports and lagayan ng cellphone dito. By the way guys, again, na-fold nga pala tong LX manual transmission na seats. But it doesn't do 60-40 split. Talagang isang buo siya. Isang buong rear seats yung kailangan mong ibaba. Which is, I think, okay na rin. It's gonna be very useful, especially kapag meron kang mga kailangang mga appliances na ilagay. And then guys, again, itong dome light niya, napakaganda. Kasi hindi mo na kailangang pumunta dito sa unahan para lang magkaroon ng switch. Nandito meron ka ng ilaw kapag kailangan may basahin ka or may gawin ka dito sa likod. Tas gabi madilim. So now we're looking at the back part of our Kia Sonet LX manual transmission. And isa sa mga napapansin ng mga passengers dito is kapag binuksan nyo, napakalaki po ng cargo space. As a matter of fact, mayahalin tulad nyo to sa isang sedan. Yung cargo space niya, although syempre mas malaki yung sa sedan. But then nevertheless, itong space na to is enough, more than enough para sa mga weekly groceries nyo. So this is very, very practical. Very practical choice para sa isang crossover. Isa pa sa mga mapapansin nyo guys is the ground clearance. So guys, ito talagang subok na subok ko to kasi kapag dumadaan ako sa mga medyo bahaan, it has a very high ground clearance of 200 millimeters. And that's more than enough para sa mga typical na baha. Wag lang yung mga sobrang baha dahil syempre hindi naman talaga recommended na ilagay doon yung sasakay nyo or ibiyahe yung sasakay nyo sa ganong mga baha.
In terms of the comfort guys, masasabi kong napakaganda talaga nito ni Kia Sonet dahil yung mga lubak na typical is hindi mo masyadong ramdaman like kapag sumasakay ka ng mga typical na mga sedan or ng mga typical na crossover. So the suspension itself is good and the quality of ride is par excellence. Kumbaga sa ganitong presyo parang di talaga siya tinipid. In terms of the fuel consumption, I've already accumulated, again sabi ko nga sa inyo, 7,000 plus kilometers, no? And it's averaging 10.9 kilometers per liter. Now, 10.9 kilometers per liter may not be a very good figure, but remember that this is a city and highway driving mixed condition. But in highway driving alone, I average around 15 to 16 kilometers per liter, which is not bad, considering this is a 1.5 liter engine. And well, this is a car which is really fun to drive. So there you have it guys, this has been our review update of the Kia Sonet LX manual transmission. Siguro yung iba nagtatanong, bakit wala kang sinabing negative about dito? Well, no bias. I don't have anything negative to say about this car just yet. But I hope in the comment section magtingin kayo or magsabi kayo ng mga naiisip nyo or mga experiences nyo. Kung meron mga kayong mga bad experiences, just tell us para sa ganun aware din yung iba sa mga common issues nito. But then again, at 7,000 plus kilometers and 6 months old, masasabi ko wala pa po akong na-experience na bad about dito sa car na to. Thank you so much for watching guys. See you on our next videos. Bye!